Thank you very much po. Si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Oh, ganyan talaga partner, tuloy-tuloy yung operation. Oo. Mas maganda na mas maaga maklear yung mga daan para mapasok yung mga community. At expect talaga natin yung takot, di ba? Tama. Yung trauma sa mga residente. Tama, tsaka yung mga residente na yun na nga na-traumatize, hindi nila alam kung saan manggagaling yung pagkain nila dahil nga na hindi madaanan yung kanilang mga kalsada, mga lansangan nila doon. Huwag po kayong makikinig doon sa kung ano-ano naririnig ninyong chismax. Di ba? Kasi yung iba, lalong natatakot, Tama. lalong nagpapanik. Tinatakot nila. Mayroon daw talagang sapat na pagkain. Prepositioned na po yan. Ang ginagawa sa ngayon ay ini-airlift. Ini-helicopter po yan eh. Oo. Para makarating sa correct. inyo. Yung iba naman partner, nasa mga community na nila mismo for Yan. distribution na agad. Oo, for distribution na. Yun ang importante, ipamigay nyo na po agad. Oo. Samantala, kung kayo po ay ando doon at sa palagay ninyo ay mayroon kayong ito ang dapat gawin, ito ang dapat mabigay sa amin, tubig, tuwalya, kumot man yan, sabihan po ninyo yung inyong mga LGU. Nang sila, sa ganun, makakarating sa national, maa-actionan agad. Ayun. So, dalangin po natin, sama-sama po tayo na magdasal para po sa mga kababayan natin dyan na malampasan po ito, matulungan sila at maibalik sa dati Tama. yung kanila pong kabuhayan at pamumuhay dyan sa Mindanao. At syempre, yung mga, lalo na partner, ipagdasal natin yung mga nasa rescue operations, Ayun, di ba? oo. Yung mga nasa clearing operations para mas mapabilis at ligtas din naman nila magampanan yung tungkulin nila. Correct. Ang amin pong panalangin Ayan. para sa inyong lahat. Ayan. At sabi ni Secretary Gatchalian, wala pang update doon sa numero ng mga apektado nitong Lindol. Wala pa sa casualties, wala pa sa injured, wala pa sa missing. Mag-abang po tayo ng opisyal. Manggagaling yan sa National Disaster Risk Yawn. Reduction and Management Council, NDRRMC. Ang abangan natin mamaya sa kanila. Magbibigay po sila dyan ng update. Samantala, kapamilya, magkita-kita po tayo bukas, Hunyo 10, 2026, Miyerkules, para po sa DZMM Kapamilya Serbisyo Caravan Livelihood Seminar dyan po sa Caloocan. Magkakaroon ng dishwashing soap production para sa ating mga tatay. Aba, para sa maga selebrasyon ng Father's Day. Mag-enjoy sa pamerienda. May regalo pa. Gaganapin po ito sa Bulwagang Katipunan, 3rd floor ng South Caloocan City Hall. Handog po ito ng DZMM Radio Patrol sa 630, DZMM Teleradio, Katuwangan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaya, kita-kits mga tatay, mga kapamilya. Kita-kits po tayo Partner, batiin ko lang to ha. Go! Last Sunday kasi nung nagmas ako, Oo. pinuntahan ako ng mag-asawa na ito. Talaga? Sabi nila, alam mo sabi nila, dati po dito po kami nakikinig. Nung pong daanan po at napakinggan na namin yung tandem, lumipat na po kami sa tandem. Nice. Gising at tandem kasi po ang saya at maraming natututunan. Maraming salamat kay Sir Bong Benin at Ma'am Nila Turla na Pasig, Candaba, Pampanga. Everyday na daw sila nakatune in sa atin. Maraming salamat sa pamilya at ramdam namin ang inyong pagmamahal. Lagi po kayong tumutok sa amin dahil kami po mismo ay tututok sa inyo. Tama. Again, batiin ko lang si Dr. Orlando Diomampo, ang presidente ng Medical Center Parañaque, Ma'am Lorraine Lianto Brusola, ang Chief Nursing Officer, at si Ma'am Elaine Bonhan, head po siya ng head nurse ng MCP Dialysis Unit. Justice Ladigohon, head OIC head doon po sa dialysis unit din. At salamat sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng mga pasyente. Thank you for your service. Maraming salamat dahil dyan eksakto alas 9 ng umaga. Kaya, bye-bye time. Bye! Dogi! Dogi, wow, let's go, let's go. Doble sa bangis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan! DZMM Radio Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radio Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh,
sa aksyon. DCMM Balita Ngayon. Kapamilya, halos 300,000 consumer ang wala pa ring kuryente matapos ang lindol sa Mindanao. Aabot sa 5 electric cooperatives sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ayon sa National Electrification Administration. Base sa monitoring ng NEA, saklaw ng power interruption ang Davao Region, Soxargen at ilang bahagi ng BARM kung saan mahigit 289,000 na consumer connections ang naapektuhan sa kabuang 70 apektadong munisipalidad. 57 na ang naibalik ang supply ng kuryente o katumbas ng mahigit 80% ng mga lugar. Gayunman, 3 electric cooperatives ang nakararanas pa rin ng bahagyang pagkawala ng kuryente habang 2 ang tuluyang nakabalik na sa normal na operasyon. Patuloy naman ang restoration efforts ng mga electric cooperatives habang biniberika pa ang lawak ng pinsala sa power infrastructure. Mga negosyo malapit sa Rizal High School sa Pasig City, buhay na buhay ngayong panahon ng pasukan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus. Rika, kung sabik ang mga estudyante pumasok sa Rizal High School, Pasig City, tila mas excited pa sa kanila mga nagnenegosyo sa paligid ng paaralan. Dinagsa kasi ng mga mag-aaral at magulang ang mga karinderya malapit sa eskwelahan habang pinipilahan din ang tindahan ng school supplies. Paliwanag ng nagkakarinderya si Luisa, bumaba ng 500 pesos ang kita sa kanyang pwesto kapag bakasyon ng mga estudyante habang pumapalo ng hanggang 2,000 piso kada araw kapag panahon ng pasukan. Ganito rin ang sinabi ng nagbebenta ng office supplies na si Ruth. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Very mabenta po ngayon, especially lamination kasi mga nameplate. Kasi kapag walang pasok, since tapat kami ng school, wala talagang dito, business dito. So, dead zone to. So ngayon, super excited kami kasi nandiyan na ulit sila eh. Open na ulit yung business namin. Mga teacher, mga nagdaan din, dumadaan. Siyempre para maraming bibili. Umaasa ang mga nagtitinda, Rika, na lalo pang lalakas ang kanilang kita sa mga susunod na araw, lalo't may mga hahabol pang mag-enroll sa naturang paaralan hanggang Biyernes ngayong linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, maglalabas ng bagong kanta ang K-pop group na BTS bilang bahagi ng kanilang ika-13 anibersaryo ngayong Hunyo. Nakatakdang ilabas ang kantang Come Over sa June 12 sa ilalim ng kanilang taunang Fiesta Celebration. Ayon sa kanilang label, tampok sa kanta ang emosyon ng grupo habang naghahanda sa muling pakikipagkita sa kanilang fans matapos ang matagal na hiatus o pansamantalang pagpapahinga. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DCMM Balita Ngayon. Para sa ating mamamayang Pilipino, para iwas daya dapat wais at alisto. Mainam maging mapagmatsyag at mapanuri tayo. Palakasin ang boses ng ating mga konsumer. Dapat tama bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat, tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581, Consumer Act 7394, Product Standards 4109. For consumer
consumer care at iba pa. Tayang 1384. Ipalaganap, karapatan at tungkulin. Kaalamang tama sa consumer ibahagi. Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin. Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin. Dapat tapat, bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat, tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581. Consumer Act 7394. Product Standards 4109. For consumer care at iba pa. Tayang 1384. Dapat tama, dapat tapat. Mula sa DTI ito. Alam mo ba ang dekalidad na produkto? Konsumido sa pabago-bagong presyo, biktima ng pandaraya ng mapagsamantalang negosyante. Mamimili, narito na ang programang para sa inyo. Alamin ang inyong karapatan dito sa Consumer at Iba Pa. Consumer at Iba Pa.